hapon. Ngayon, Sandro, pag-uusapan natin, alam mo, isa sa mga talamak na problema ng ating bansa ngayon, ang matinding traffic, no? Lalo na dyan sa may EDSA. At ngayong umaga, alamin din po natin ang patungkol sa construction ng Skyway 3. At para po bigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan, makakasama natin this morning ang ating very special guest, si General Manager Cora Jimenez ng MMDA. Good morning. Good morning sa inyo, dalawa. Siyempre, welcome back sa Good Morning. Of course, favorite din natin si GM dito sa GMB. Yes. Ano ba yung ating tatalakayin ito po, ngayon? GM, siyempre, ang usap-usapan po natin ngayon palagi sa ating mga balita ay ang Skyway 3 project nga po. Dahil siyempre, maraming mixed reactions ang nakukuha natin mula sa ating mga mamamayan. Talaga, may iba na parang okay lang naman sa kanila na dahil magiging positive to in the future, pero marami pa rin na umaangal na dahil dala daw nito ay matinding traffic. So ano po ba talaga ang dapat natin i-expect dito sa Skyway 3 project na ongoing nga? Okay. Mula ho nung in-announce natin sa publiko that there are 15 projects na gagawin, no? From 6 months to 54 months. So much apprehension from the public ang nakuha natin. Pero you'll be surprised, nag-monitor po kami for the past 2 days, hindi ho ganun ka-traffic ang nangyari. In fact, umalis ako ng opisina kahapon, 5:05, walang traffic sa EDSA. So, anong yung parang nangyari dito? Siguro nga ang ating taong bayan ay na rin, naghanap din sila ng mga solusyon, or they really went to alternate routes na atin pong minongkahe sa kanila. So, maraming tanong, paano eskwelahan, paano work hours, paano ang dapat gawin ng mga empleyado. Kanya-kanya ho itong pinag-uusapan ngayon, kagaya ng DepEd at saka CHED, doon sa school schedule nila na minumungkahe namin na for 4 days a week na lang tayo. Marami hong nangyari doon sa summit na ginawa namin ng February 13 and 14, recommendations that were done by the stakeholders. So, Jim, nabanggit natin hanggang 54 months. Ano po ba yung ma-expect natin kapag natapos ang lahat ng ito? Marami naman nagsasabi, at ako na rin ay ma-testimonial nung ginagawa yung aming Skyway 1 and 2. 2 years, plus 2 years din yun na kami ay nagtiis sa sinasabing traffic. Pero today, malaking ginhawa. Malaking ginhawa. It takes me only 20 minutes to get to my from my house to MMDA. Actually, ako rin, yung Skyway na yun ginagawa talaga. Grabe yung traffic kasi nangyari yan sa SLEX. Kumbaga, yung kabilang road ay sinarado pa nila. Tapos, kumbaga, napakaliit na lang ng daanan. Minsan, nagka-counterflow na lang. Dumating sa ganung point. Tapos, kunwari pupunta kang Tagaytay, napakatagal talaga ng biyahe. Pero ngayon, minsan isang oras na lang nandun ka na talaga. So, yung convenience talaga na parang these places na inisip natin na napakalayo ay napakalapit na. Nabibridge talaga siya. Literally, actually, and figuratively na nabibridge siya. And ma'am, napag-usapan nyo nga po, meron tayong 15 major na infra projects and mga alternative na routes na pwede nating daanan. So, ang mga infra project ito, saan po ba ito naka-station at kumbaga alin mga kalye ang apektado dito at kumbaga saan natin nagawa ng alternative routes? Sa bawat proyekto, meron kaming tinatawag na rerouting plans, no? This one was also established and pinagplanuhan ng mga contractors, no? For example, doon sa tinatawag nating Skyway Stage 3, nandun pa naman tayo sa Osmeña ngayon eh. So, hindi pa masyadong mabigat ang traffic dyan. So, but the alternate routes inside streets na ginagawan din ng paraan paano ma-clear din itong mga streets na to. Kagaya naman ng NAIA Expressway, no? Tinatawag nating going to the entertainment city. Imbes na mag-umpisa sa may Andrews, nag-uumpisa ngayon sa may Pagcor gaming area. So, mga ganon ang ginagawa natin. Wag magsasalubong sa isang area na lahat sila ay doon nagko-construct. So, ang MMDA po ay maraming ginagawang alternate solutions kung paano hindi maging matraffic ang buong Kamaynilaan. Yes, speaking of yun nga, alternate solutions, ito nga dahil nga may 15 major infra projects ang MMDA. Ngayon naman po, alam... Hindi sa MMDA, ano ito, more of DPWH okay, and DOTC. At least na-clear natin yan kasi yung iba akaala sa MMDA. So, this is a project pala of DPWH and DOTC. Pero, GM, ito, alamin natin, di ba mayroon tayo ibang mga proyekto tulad na lang ng No Green Plate Day na pinapasa, yung Carless Day, at sinasabi 4 na araw na lang yung pasok ng mga kabataan para naman na mas maibsan yung traffic. Siguro bigyan nyo kami ng pahapyaw tungkol dito sa mga idea na pinasa ninyo. Okay. Itong sa 4 days
classes, no, for the students. Pinag-aaralan po ito ng DepEd at saka CHED. So we will know siguro in the next few weeks kung ano na yung magiging parang decision, no, ng mga ahensya na ito. And then pangalawa, yung tungkol sa Carless Day. So may panukala nga na 1 day, walang papasok dyan sa EDSA. And kaya po ba yun? Mukhang titignan natin, kasi kung minsan parang akala lang natin hindi pwede. Pero kung lahat naman tayo very cooperative, bakit hindi? In fact, yung pati window ngayon, sa number coding, wala. Kasi may window tayo ngayon, 10 to 3. Pwede ka pa, dumaan, sa EDSA and other areas na where we are implementing the number coding. Pero sa tingin ko, kasi 20% ang nababawas every day. Number coding na yan. So kung wala ng window, palagay ko, mas mag-iingat tayo dumaan dyan sa mga lugar na yan on days na Ma'am, ito, ang question ko, like, mga solutions na nakikita natin, ay mostly ang apektado dito ay ang mga private na owners ng mga sasakyan. Paano naman po ang mga plano natin ng mga programa para naman po sa mga public transportation na alam naman po natin na minsan ay nakikita natin nagkala talaga at napakarami. Minsan makikita tayo ng mga buses sa EDSA na minsan wala naman pong lamang na tao pero talagang pila-pila pa rin sila at nakipagsiksikan na nagkakakos ng traffic. Okay, for the private cars, ito na nga yung sinasabi nating carpooling. Meron ding panukalang ganun, mag-carpooling kayo, mas maaga kayong pumasok, mga ganyan. Kagaya ngayon, it took me only, from Alabang to here, it took me only 45 minutes. So, mabilis. Kaya nakita ko nga walang traffic. And then the other one is about the buses, medyo, kami ngayon, sa Colorum buses, ito po yung ating pong mga hinuhuli. Kaya nakita rin namin na medyo marami na palang na-impound kami doon sa ating mga Colorum for the Colorum buses. And of course, LTFRB is also doing its work, na makita lahat itong mga franchise nila at kung alin dapat ang hindi na tumakbo. So siguro, Jim, bukod po dito sa mga nabanggit nating mga proyekto, ano po ba dapat yung mga asahan namin for 2014? Okay, for 2014, of course, it has been told, talagang we will experience the worst of traffic. Pero sa nakikita ko sa kooperasyon, siguro kanya-kanya tayo, like both of you probably will also have a solution for yourselves kung paano kayo makakapasok ng maaga dito sa PTV4, So this is an encouragement I'd like to do to the public. Tayo na mismo ang humanap ng solusyon at sabay-sabay nating tanggapin na may malaking proyekto ang gobyerno para rin sa kapakanan ng lahat. Yes. Siyempre, we encourage our viewers also, Sandro, na magbaon ng konting pasensya at makipag-cooperate kasi alam mo, dapat long-term tayo mag-isip dahil tayo rin naman magbe-benefit lahat dito. In the end, kumbaga, tayo rin makikinabang, gaya nga nasabi mo. Na example nga dito yung Skyway na ginawa talaga. Dati talaga, ang hassle siguro pumunta ng south dahil napaka-traffic nga po, ma'am. Pero ngayon naman, pag dinaanan mo nga yung bagong Skyway nito, napakabilis. Parang minsan 30 minutes nasa Alabang ka na mula sa Nichols exit. Actually, wala pa siguro dahil wala na talagang traffic at sabi nila rush hour traffic. Save time and gas pa, no? Save time and gas. As an example also, by the way, yung Quezon underpass, yung sa Quezon Avenue underpass. Di ba, 18 months lang ginawa ng DPWH. Talaga naman nagalit ang taong bayan din doon. Pero now, hindi ba, parang ang bilis. Dire-diretso ka na lang nadadaanan. So there's not much traffic. So lahat yan talagang sakripisyo. With regards naman to the road improvements po, meron din po ba tayong mga ganitong proyekto na ginagawa kasabay nga po nitong pagtayo ng Yes, Skyway there's such a thing as rehabilitation ng mga roadways. Meron din tayong mga widening. Kagaya ngayon, nag-umpisa na ang widening dyan sa may Diosdado Macapagal, na Ia Road at saka yung sa may Imelda Avenue. So ito man, in preparation for the Integrated Provincial Bus Terminal kasi yung sa ay interim lamang. So, tapos yung LRT 1 na magkakaroon ng extension all the way to Cavite. So, yun mga preparatory things that we have, that the contractors are doing right now. Ito pa pala, GM, ang gusto ko rin itanong, kasi ngayon ang sinasabi po nila, hindi pa naman po talaga nagsa-start ang construction. Kumbaga, pinoposition pa lang natin ang ating mga equipment at parang ginagawa natin parang medyo simulation na nagalagay na tayo ng barricade para alam natin na, kumbaga, yung 4 lanes nagiging 2 lanes na lang para ma-simulate natin ang daloy na ng trapiko ngayon pa lang. Pero kailan po ba natin sisimulan talaga ang, kumbaga, paggibaan ng mga kali at pagtayo ng mga bagong infrastructure? Based on the Gantt chart, na sinabit sa amin ng mga contractors,
contractors, it starts talaga on the second quarter. So, Second quarter. February na tayo ngayon sa mga preparatory. Pero may iba, nag-umpisa na talaga. No? Siguro towards end of February, makikita na natin to. And that's next week already. Yes. Pero sa nakikita namin, mukhang maayos as of the moment. But, you know, to be able to access lahat ng construction, sabihin natin na meron tayong website purely for the 15 projects. Doon ilalabas ano-ano yung mga proyekto, ano-anong nangyayari sa proyekto na yon. Ano nyo lang po, i-access ang www.mmroadway.com. So, on a daily basis, meron po tayong mga updated information what's going on with the construction. At saka, kung paano mo magagamit yun, syempre yung traffic navigator ng MMDA, doon sa ating sa Twitter account, magtanong-tanong din po tayo kung ano yung mga daan na medyo matraffic. Pero James, sabay-sabay po ba ito gagawin, yung 15 infra projects? O may mga nakaschedule na alternate silang gagawin? Ito, based on our, on what was submitted to us, nakikita namin, may sabay-sabay din. Oo, pero iba-ibang areas naman ito. Hindi naman sa isang area lang ito. At ito nga katulad ng, just an example, no? So, ano magiging cost ng traffic dyan? No? Pagka, hindi ba MRT at saka yung LRT na papunta, hindi pa tayo talagang tuloy. So, magkakaroon ng construction doon na it will connect, na hindi ka na bababa sa Trinoma at maglalakad. So, magandang magandang proyekto yon para naman sa convenience. Yung mga ibang proyekto talaga, eventually baka magsalubong. Magsasalubong talaga. Yeah. Pero alright. Sige, go ahead. Go, Sandro. Actually, ito, gusto ko lang tanong, parang sabi nyo nga po, Mama, nasimulan na nga po yung ibang mga proyekto. Ito po yung, kumbaga sa may Osmeña, yung mga Center Island na giniba na po. Tama po ba? Ang gusto ko lang kasing malaman po, kasi alam natin mga ibang areas po ay may mga trees, kumbaga. Siyempre, meron din tayong mga boss na, siyempre, ang concern nila dito sa mga nililipat na trees, paano po ba mangyayari ito? I-relocate lang po yung mga punong nakatanim? Ano ba mangyayari sa kanila po? So, 2 nights ago, in fact, nandun yung aming yung mga Metro Aids namin, they started bowling out. No? So, di ba, when we announced na 10 o'clock, nandiyan na po ang umpisa ng Skyway Stage 3. Nag-umpisa na rin po kaming ialis ang mga halaman at ito po ay lilipat sa mga areas na kailangan ng halaman, like the Bugambillas, no? Yeah. Pa naman sa Thailand yun. So, yung klase imported ba po? So, talagang buo naming inaalis yun at ililipat po. Medyo lalagyan lang namin ng days na magpapahinga yung halaman. Ito ho ay inililipat kung saan pwede at maging part of our activity is talagang buhayin yung mga puno na yun. Yes. Alright, at syempre marami tayong natutunan ngayong umaga, Sandro, pati na rin yung mga iba pang proyekto ng MMDA at syempre pati na rin ng DPWH at DOTC. Alright, at this point, Jim, do you have any last message to our viewers? Maraming salamat po sa lahat ng nakakaintindi tungkol dito sa ating 15 projects na magkukos nga ho ng sinasabing monstrous traffic. Pero sa nakikita natin, kailangan lang ng kooperasyon ng bawat isa at disiplina sa daan. Maraming salamat. Yes, thank you so much for joining us this morning. That was General Manager Cora Jimenez ng MMDA. Maraming salamat po at always welcome po kayo dito sa amin sa Good Morning Boss. Thank you po for your time. Maraming salamat.